Bakasyon Serye Day 29. Kahit nga late na kami natulog kagabi, ayan, maga pa rin kami nagising ngayon. Ayan nga si Cassie, pinanata niya agad yung baked sushi. Ayan o, gustong gusto nga niya yan sarap na sarap siya dyan. Then habang nagbe-breakfast nga, nainip daw sila. Nagtatanong sila kung saan ba pwede mag-swimming dito kasi init na init sila, second day pa lang nila sa Pilipinas. Then dahil madami nga kami, una na namin problema agad sa sakyan. Kaya ayun, nagtanong-tanong muna kami, naghanap-hanap kami. Hanggang sa ayun, nakapaghanap kami ng makakapagparent sa amin ng van ASAP. Then pangalawang problema nga, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Kasi nga gusto namin yung hindi naman ganun kalayo. Kasi nga may flight sila bukas ng mga 9 AM yata dahil nga pupunta silang Thailand. Kaya hanggang sa napag-isipan lang namin na, ewan ko, bigla na pumasok sa isip namin, Subic. Kaya ayun, napadpad kami dito sa Subic. Then, pangatlong problema nga namin ay kung saan sa Subic dahil nga hindi naman kami madalas pumupunta dito. Tapos ayun, nagtingin-tingin lang kami sa TikTok, search kung ano ba yung mga pwedeng pagliguan dito. Kaya, ayun, dito kami bumagsak. Pag nag-search ka nga sa TikTok about Subic, about sa mga swimming pool, tsaka mga kung ano-anong resort, itong madalas namin nakikita, itong inflatable island. Kaya, dito kami pumunta. Mga 3:30 na nga kami ng hapon nakarating dito at magsasara yung resort mga 6 PM. Ang lakas ng trip namin, no? Bale, day pass na nga lang pala yung nabili namin dito at ang day pass dito ay nasa parang 899, so mga 900 pesos ang day pass dito. Medyo mahal din no? Tapos yung 500 dun sa 900 pesos consumable sa pagkain. Buti na lang nga, chinek agad nila pinsan ko yung sa food dahil nagtatanong yata sila ng alak, Red Horse agad. Tapos pagdating nila dun sa counter, sinabi nga na hanggang last order na lang ay 4 PM. Kaya ayun, dali-dali kami nag-order. Then parang yan nga pala yung pinaka main dining nila Diyan. Yan nga pala yung itsura ng resort. Ayun ayun yung swimming pool nila. Tapos maglalakad ka lang ng kaunti, doon na papunta yung sa pinaka main beach nila. O nga pala doon sa binayad namin na 900 pesos, hindi pa kasama doon yung sa inflatable. So kung gusto niya mag-inflatable, nasa parang 1,300 yata or 1,400, pero hindi na namin kinuha yun kasi nga late na kami pumunta at hindi na rin namin masusulit. Kaya yung kinuha na lang namin yung tag 899 para sa day pass. Then nung nagsawa na si Savin sa beach, ayan, pumunta na lang siya sa swimming pool. Tapos mga 5:30 yata, mga 5:30, umuwi na rin kami dahil nga nagsawa na tsaka paggabi na dahil maaga pa sila bukas. Kaya pagdating namin sa Karangian, ayan, nagpaihaw na lang sila ng barbecue at naglibre si Cooper ng isang case ng Red Horse kasi nga nagtatanong nga siya kung may Red Horse daw kasi nga kahit daw maglakad siya sa kanto, bibili daw siya. Kaya ayan, diyan kami end up nag-inom, dito na lang sa bahay. Buti na lang, napakasarap ng ihaw na barbecue ni Nognog, Kaya kung gusto niyo barbecue, i-PM niyo siya. Chad Ramos yung Facebook niya. Sobrang solid yung barbecue niya. Promise, hindi kayo bibigoyin. Tikman nyo yan. Then, ayun, habang umiinom nga kami, iniwan muna namin si Savin kila Rizan, kila Matmat dahil nga si Samantha at si Cassie magpapamasahe muna daw kasi nga pagod na yung katawan nila. Kaya hinatid ko muna sila sa may bandang San Sebastian, yung sa taas ng, ewan ko, gasoline station doon. Basta yung nirecommend sa kanilang spa. Kaya ayan, nagpamasahe muna sila doon. Mga 1 oras lang naman sila dun Ayan Sundo ko sa kanila, nagaya sila mag-take out sa McDo, tapos umuwi na rin kami. Yun lamang for today. Bukas ulit. Bye!